Okay, mga kababayan, 'di ba kahapon nabanggit ko sa inyo yung isang ex-cabinet ni dating Pangulong Duterte, kabinet ni dating Pangulong Duterte na sinasabi ko nga ay ito yata si Majimbo. Majimbo. Sinasabi ko sa inyo na ex-cabinet sa dating Pangulong Duterte ay siya yung naging padrino. Siya yung naging padrino ng mga pogo na to na higit 200 plus na pogo dito sa bansa natin sa Metro Manila, na siya mismo ang nag-aproba. Siya ang nagbigay, in short, siya naging padrino. Kaya ngayon, nananawagan niya itong si Senador Chis Escudero at saka Sherwin Gatchalian na dapat daw pangalanan ng pagkor ito para hindi raw madamay ang ibang tao. At totoo nga naman, mga kababayan. Hindi pwede pangalanan yan dahil kasalanan niya yan ni ex-cabinet na kung bakit nagkaganito yung mga pogo dito, bakit naglipa na yung mga illegal na pogo dito sa bansa natin. Di ba? Kaya ako, naniniwala ako na dapat pangalanan yan ng pagkor. Kung sino itong Majimbo na to, yung animal na to na siguro laki ng kinita nito eh. Laki siguro ng kinita ng ano na yan, ex-cabinet na to. Di ba? Kaya dapat pangalanan ito. Pakinggan natin yung balita. Dapat pangalanan at imbitahan ng Senado ang dating cabinet official na nagpadrino umano sa Pogo ayon sa Senate President. Mismong PAGCOR ang nagbulgar ng pagkasangkot na yan ng di pa tinukoy na personalidad. At nakatutok si Jonathan Andal. Ikinaalarma ng Senado ang ibinunyag ng PAGCOR nitong weekend na may dating miyembro ng gabinete ang pumapadrino para makakuha ng lisensya ang ilang illegal na pogo. Wala pa rin pinangalanan, kaya sabi ng liderato ng Senado, dapat pangalanan ng PAGCOR para naman na hindi mapagdudahan lahat ng ibang mga former ranking cabinet officials. Sino mo nang papangalanan nila, marapat imbitahan ng Senado. May idea ko pero hindi muna sasabihin dahil nga wala tayong concrete evidence. Iimbitahan ng komiteng dumidinig sa mga isyong kinakaharap ng mga pogo ang kasalukuyang PAGCOR chairperson at chairperson nito noong nakaraang administrasyon. Gate ng kasalukuyang PAGCOR, nililinis na nila ang listahan ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na tinatawag na nila ngayong IGL o Internet Gaming Licensees. Patunay ani ang isang POGO na tinanggalan umano ng PAGCOR ng lisensya dahil nakitaan ng paglabag sa Terms of License. Suspendido naman muna ang lisensya ng 3 iba pang POGO dahil sa minor violations at kakulangan ng requirements. Kaya 42 na lang ang aktibong lisensyadong POGO kumpara sa 46 noong pagpasok ng Administrasyong Marcos. Pero hindi lang mismo mga POGO ang nabawasan base sa listahan ng mga lisensyadong POGO sa bansa. Kumpara sa nakaraang administrasyon, daan-daang service provider ng mga POGO ang tinanggalan din ng permit matapos mapag-alamang pinagmumulan ng anomalya ayon sa PAGCOR. Pero kahit mas kaunti, mas marami umano nakukolektang bayad ngayon kumpara noong nakaraang administrasyon dahil yan sa buwanang admin fee na wala umano noon. Pati guarantee fee, mga kita mula sa mga service provider ng POGO at kita mula sa special class BPO ng mga POGO o yung nagsisilbi nilang call center. Inaasahan ng PAGCOR ngayong taon na makakakolekta sila ng 6.5 billion pesos mula sa IGL at natitirang service providers. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Di ba? Yan ang ex-cabinet ni dating Pangulong Duterte na padrino ng mga illegal na pogo. Animal kayo. Tapos sasabihin nyo malinis yung administrasyon nyo. Sabi ni Pangulong Duterte, walang korupsyon, walang ano, pero yan ang nangyari. Nangyari dyan. Ba't nagkaganyan, mga kababayan, di ba? Kaya dapat pangalanan nito tapos
Pitpitin yung para umamin kung sino mga kasabot niya dito, mga kababayan, di ba? Tingnan natin kung aamin ba itong tao na ito. Sa tingin ko lang naman pag nagipit itong ex-cabinet na to, nako, aamin na yan. Maniwala ka siya na. Aamin na yan. Wala nang ibang mapupuntahan yan kung magigipit na. Siyempre, kawawa ang mga, sigurado naman ako na may pamilya yan. Diba, kamag-anak, malaking pamilya yan kasi nga ex-cabinet sabi nga ni Sherwin Gatchalian mayroon na siyang ideya kung sino. Ako rin naman. Diba? Ako rin naman, mayroon na akong ideya kung sino siya. Siyempre, dapat may ebidensya. Kasi kasuhan ka nito ng libel. Mga iyakin tong mga to Diba? Tinan mo si Lito Lapid, iyakin, di ba? Gusto i-demanda si Toto Kosing. Hindi niya alam si Toto Kosing gusto maging senador yun. Kaya gusto ng publicity yun. Di ba, mga kababayan? Kaya dito sa ex-cabinet na to, nako, iho. Iho talaga. Hindi nyo ba alam ang ibig sabihin ng iho? Di ba ang iho kasi sa unang dinig, iho parang iha, parang iho is lalaki, di ba? Iho parang iha babae. Pero ang ibig po sabihin ng iho, kung tuloy-tuloy, kung intindin mo maigi, yung iho ay iho di puta. yun. Hindi siyempre shortcut lang yun. Iho. Pero sa'yo, ex-cabinet, iho di puta. Ikaw yung, kung walang kinalaman dito yung ex-presidente, nako, ibig sabihin ikaw talaga yung corrupt. Corrupt na matatawag talaga ito, mga kababayan, dahil biro mo, ikaw yung naging padrino, ikaw yung nag-approve ng mga pugo na to. Alangan thank you lang to. Diba? Hindi to thank you. Kailangan mayroon tong kapalit na limpak-limpak. Diba? Hindi pwede thank you to, pugo. Tapos thank you lang ang gagawin mo. Malaking malaking salapi ang involved dito, mga kababayan. Kaya naniniwala ako na dapat parusahan ng iho na to, yung iho di puta na to. Parusahan dapat to, mga kababayan. Hindi dapat to hahayaan lang ng basta-basta. Okay? Kaya sana ma-actionan agad ito. Pangalanan agad ito ng pagkor. Nagigigil talaga ako kurakot ka talaga iho